Sa likod ng mga sirang pader at natatakpan ng damo ng mga daan, nakatago ang isang lugar na minsang puno ng tawanan, bakasyon at alaala. Isang resort na dati buhay na buhay, ngayon iniwan na lamang ng panahon. Ano nga ba ang nangyari dito? Bakit ito bigla napabayaan? At may natitira pa bang kwento sa bawat kwarto na ating papasukin? Samahan nyo kami ikuti ng isang napakalaking abandonadong resort dito sa Cabanatuan. Nandito kami ngayon sa Cabanatuan, dito sa isang abandonadong resort sa Nueva Ecija na to, no? So syempre, sino ba kasama ko? One and only. Hi! Ismitin, maisog. Sa aking partner niya nandun. Pasok tayo. Habang paakyat kami sa gilid na hagdan, ay para bang may nakatingin sa amin at nag-aabang sa aming pagdating. Ay, nabubungad siya. Ito yung nasa kanan ko. So, akyat tayo. So, ito yung itsura niya paangat. May mga basag na dito. Mga ano kaya to? Mga salamin na. So guys, walang katao-tao dito. So, ang kwento ng caretaker dito is madalas daw nakawan tong area na to. Oh? Oh, ang laki nito guys. Pagdating namin sa taas, bumungad agad sa amin ang sirasirang reception area na mukhang hindi natapos. So guys, ang kwento dito, sabi ni Ma'am Tin, si Maisog, gaya ng ibang resort, may nalunod din daw na may history ng pagkalunod dito, bata. Sabi ni Miss Tin, yung caretaker daw dito madalas makakakita ng mga nakadungaw sa bintana, mga puting babae, hindi ko alam, entity or maligno ba. Dito, makikita ang kaliwang bahagi ng resort na hindi na din natapos. Kalat na ang mga tiles at semento. May mga basag na salamin na din na galing sa bintana. Yan, dito pa yung mga lameso. So, eto siguro yung sinasabi ng Miss Tin. Siguro eto yung sinasabi ng caretaker na eto yung, yan dito. Siguro dito yung area na kung sa may mga nakasilip na babae. Dito. Yan. Tingnan mo yung dulo, oh. Ayun, puro kwarto pala dito guys. Ayun, puro kwarto. Pero tignan natin kung maiikot natin lahat, ha. Ano ba? Mga basag siya. Yan. Ayun yung tinatapakan namin. Siguro may glass to dati, no? Paikot, pa ganun. So nabasag lang. Hindi ko alam, baka binato or binasag ng bagyo. Ito yung reception area nila. Ang ganda nito. Nakakalula to tignan pag ano. Ang ganda nito kung ano pa to. Kung buhay pa. Pang mayaman na resort. Siguro hindi lang resort to, Siguro hindi lang resort to, no? Hotel din to, no? Oo nga pala kasi may mga kwarto. Yung parang VIP, ano ba tawag doon? Yung mga nag-i-stay. Check-in, mga nag-check-in, no? Yan yung mga room. Ito po. Oh, guys, tignan nyo to. Grabe. Tignan mo. Ang laki. So, kada room, may pool. May pool siya. Ayun, may pool siya sa ilalim. 3. Nagumpisa na kaming pasukin isa-isa ang mga kwarto sa taas ng resort para matignan kung may mga naiwan pa bang gamit dito. Ay, puta na. Ay, yung kwarto. Pagpasok ko sa unang kwarto, nakaramdam ako ng kaba. Pero namangha din ako dahil sa ganda nito. Gagi, ang dilim. Tangina, nakakatakot. May panic. Ubus na ang gamit sa mga kwarto at basag na rin ang mga bintana. Kasarahan na rin yung taas niya, guys. Para may nakasilip sa taas, Ang ganda nito. Na-amaze ako sa sa structures niya. Tao po. Wow! Parang hindi nga siya parang hindi siya natapos. Ang ganda po. Ang ganda pa ng CR, Feeling hindi natapos to. Basag na rin mga bintana. So guys, kung tatanungin nyo ako,
ano yung initial na pakiramdam nung pagpunta namin dito. Ang creepy kasi sobrang laki. Parang niyayakap ng lugar, parang alam mo yun, parang pag nakaharap ka doon sa area, parang ano ba to, parang ang dami mong mga nakatingin sa'yo kasi ang laki-laki niya, sobra. Silipin namin siguro mga 3-2 kwarto lang, no? Tingnan namin. Kasi sabi ni Miss Tin, pare-pares lang daw yung kwarto na Miss Tin. Pare-pares lang daw. Okay. Sa kabilang. Etong mga to, parang hindi pa tapos kasi puro palitado. Feeling ko, bakit kaya hindi natapos to? No? Tapos na siya eh. Ayun. Oh, yung kabilang side daw, tapos na. Pero feeling ko hindi, may design na eh. Tama, tapos na yung kabilang side. Pero walang mga aircon eh, oh. Parang hindi pa siya nakakabitan ng aircon eh. Feeling ko hindi talaga natapos to. Tingin nyo guys, kasi ano, tingnan mo. Papansin nyo yung taas. Kasi matagal na rin ito. Oh, pwedeng ganon. Tinanggal na yung mga gamit. Pagdating ko sa dulo ay may narinig agad akong kaluskos. Hindi ko alam kung ahas ba ito o tulo ng ulan. Ramdam ko na din ang bigat dito sa dulo ng hallway. Dan ay walang hagdan. Narinig ako dito. Tabi-tabi po. Fuck. Uy. Ito ang laking kwarto na ito, guys. Pero, wala na rin siya laman. Silipin natin yung CR. Okay. Dito sa mga kwarto, halatang hindi na ito tinapos dahil may mga plastic pa, mga materyales na naiwan. Ito, may mga plastic pa siya, guys. May mga plastic pa yung mga pinto. Tapos palitada, may mga palitada pa. Ganda ng kisame, oh. Siguro walang budget to or nagka-issue sa budget. Gano'n naman yun eh. Or... Ang may-ari kasi nito, puro resort ang business. Creepy. Guys, tignan nyo, hindi ko napapasukan niya kasi masukal na. Likod dyan. Yun. So, yun ako ng anong listing? Anong likod? Cemetery. Tapos may tulay. Tulay doon. Ayoko dyan, cemetery eh. Ayan o guys, oh. Hindi kami galaw na maayos kasi, ayun, oh. Pag nalaglag ka dito, pipilayan ka talaga. Mataas-taas siya. Mabigat dito. Aminin ko mabigat. Check ko nga kung nag-spike yung EMF ko. Oh! Christine! Pumapalo yung EMF dito. Ayun, oh. Kita mo? Pumapalo yung EMF. Ilan-ilan. Oh! Orange. Uma-orange. Gagi, kinikilabutan ako. Asan na? Sige na, itapat mo. Oh! Ay, oo nga. Lapit mo nga yung camera mo sa akin. Pumapalo yung EMF. Wala akong dalang phone, ha. Malayo yung phone din, Miss Tin. Layo ka pa, Miss Tin. Hindi, kahit malayo. Oh, malayo. nandito ako kanina, di ba? Nung tinawag mo ako. Ayun, oh. Nag-orange kanina. Ayun, oh. Kaya pala ang bigat dito. Ayun, oh, ito. Andito siya. Ayun, oh. Fuck. Nagpupula. Gre-red. Walang kuryente dito. Teka lang, gagi. Baka itulak ako. Bangin na yan, guys. Oh, bangin na yan. Mag-explore lang po kami. Okay, at least. Ayun, oh. Dito. Ano, pasok tayo dyan? Wala, masukal na to eh. Ayun o, dito, ayun o. Shit, first time. Guys, first time ko na pailaw tong EMF na to na hawak ko. Amaze ako. Pero kinikilabutan ako. Bola kayo. Hindi, mamaya na. Sa pagpalo ng EMF, nalaman ko na kasulukuyang sementeryo ang likod ng resort na ito ayon kay Maisog. Gagi, stick. Buti Ang layo mo dun. Kaya nga hindi kasi naramdaman ko, ang bigat dun. Kasi dito sa side na to, Si Ma'am T. lalo sa baba, sa may nung nag-check kami, hapon kami nakarating dito. Sa screenshot nung viewers ko, may nakita na madre. Oh. Tapos nakasilip lang siya sa bintana. Ewan ko kung naka-jet pa yung picture nun. So yun guys, kung narinig nyo, may madre daw na nakita dito na nakasilip sa bintana.
Tangina ka ba? Inilabutan ako. Ayun, nag-spike yung EMF. Hawak ko. Nang mukha niya. Pale? Matapang talaga. Oh, galit na. So, okay lang naman. Nagtabi-tabi po tayo. Mag-explore lang naman tayo. Nagpatuloy ulit kami sa pag-explore para puntahan ang ilalim na bahagi ng resort. Hindi pa siya tapos, guys. Feeling ko, papatungan pa to ng simento. So, pagbaba mo, ito yung makikita mo sa ilalim. So, ito, pagbaba mo, CR agad ang sasalubong. Shower room. And then, kwarto. Ayan, isang hilera yan na puro kwarto. So, ito yung mga pool. Pakita ko sa inyo. Ito yung mga pool. So, 3 to. Mag-explore lang po. Kagi, ang ganda nito, guys. Tignan nyo. Pagbaba namin, bumungad sa amin ang 3 malalaking swimming pool na kung saan may mga nalunod na bata ayon kay Sir Chet na partner ni Maisog. Hindi rin natapos. Okay, so bababa ako sa pool. Check natin kung gaano kalalim to. Malalim din. Oh, guys, oh, lalim din. Hanggang dito ko, oh. Ayun, oh. Hanggang dibdib ko. Nasa 5'7" and a half ako eh. Paglapit ko sa swimming pool, namangha ako sa struktura nito dahil ngayon lang ako nakakita ng pool sa ilalim at hotel sa taas na magkatabi lang. Grabe, sira-sira na rin, oh. Sayang, hindi natapos. Ang ganda sana nito. Ito yung entrance. Sa paglalakad namin ay nakita ko ang entrance ng event area ng resort na kung saan basag-basag na din ang salamin nito. Ikahoy. Doon sa kabila. Ayun. Doon sa entrance. Check ko nga. Sa mga oras na ito ay nakaramdam ako ng bigat sa area. Nilabas ko ang aking EMF para malaman kung mag-i-spike ulit ito. Hindi rin eh. Wala spike dito. Ito, event area din to, no? May stage eh. Yun. Okay, kala ko may tao. Mga bubog, no? Ba yung pang may naglalakad dito? Or Saan? tulo lang? Tulo, ito. Ayun na, to. Ito, daming tulo. Hindi kayo bibigay ito? Nag-umpisa na kami pasukin ng iilang kwarto sa pool area. Tabi ng pool. Ayan yung pool area. Ayan yung mga pool. Ayan. Tapos may salamin din dun sa taas. Ang ganda ng design nito. Ang ganda ng design ng ano na to, na resort. Dito. Medyo mabigat dito. Or dahil kulob lang. Oh, shit. Ito, kaya tayo sa taas. Kagi, ang creepy. Para may nag-aabang. Sa mga oras na ito ay kinakabahan akong umakyat sa taas dahil para bang may nakaabang sa akin. Tara. Nakabahan ako. Ayoko na ganito. Okay, kayo muna ulit. Oh my God. Oh, ganda. Kung mapapansin, iba ang struktura ng kwartong ito kaysa sa mga kwarto sa taas. Ganda na. Bukid na to, guys, ha. Pagpasok mo yan, bukid. Open area. Pag-akyat mo sa taas, makikita ang mamahaling kwarto na may bar area. May parang bar area siya, no? Ito, ganda ng bar area niya. Pag-akyat mo, yan, yung makikita mo. Tapos kwarto. So, ang view mo, kwarto rin. Isa-isa, ayan, sa taas. So, baba kami. Dilim ng likod ko, putang. Bahala na kayo kung ano makikita nyo dyan. Gandang-ganda ako, sorry. Paulit-ulit ako. Gandang-ganda ako sa design ng pool.
Para ano siya, no? May pagka-indoor vibe yung pool niya, no? Indoor pool, no? Tapos, ang dami niyang event area. Ang lalaki. Sayang, hindi namin na-interview yung caretaker. Hindi namin alam kung paano nagsara to. Kung ano history niya ito. Kung bakit ganito. So, lakad tayo sa dulo. So, pare-pares lang naman. Habang patuloy kami naglalakad, ay may narinig akong ingay na papalapit sa akin sa isa sa mga kwarto sa kanan. Ayan, oh. Ano na siya? Masukal na. Oh! Oh! Uy! Tangina, kala ko. Ibon. Kumakaluskos eh. Pucha, ibon pala. Patalon ako dun. Hayop. Kinabahan ako. Kala ko ano kasi. Kala ko papalapit. Yung ano, parang patakbo sa akin. Puti kaya. Bad trip. Kinabahan ako dun. Check natin to. Gusto ko to makita. CR sa baba ba to? Ito CR. Wala na rin laman yung CR. Wala na rin laman yung CR. Kumbaga, wala pang inidoro. Wala pang inidoro siya. Hindi mga rin tapos eh. May kutsyon dito. So, ang ganda nga. Air condition ka. Tapos may, tingnan mo, may kama dito guys, oh. Ayan, nalalaglag-laglag na yung mga kisam, oh. Oh, uy! Ibon ulit. Feeling ko may pupugad. Nakagulat. So, eto yung dulo guys. Habang papalapit ako sa likod na bahagi ng resort, ay para bang may mga nakatingin sa akin sa masukal na parte. Doon kami sa kabilang side eh. Ito yung dulo niya. Tabi-tabi po. Mag-explore lang po. Ito yung likod. So wala naman siyang special. Fuck. Parang may nalagala ka dito. Parang may narinig ako. Ito. Tingnan mo to. Ito, tignan nyo kung gaano kalalim. Hindi ko alam kung kiddie pool to. Pero pagbaba ka, ayan. Ito mababaw. Ayan, oh. Hanggang dito ko lang siya. Ayan. Ayan. So, mababaw lang siya. Pool area. So, pag nandito ka sa pool area, ito ang view mo. Ito yung taas. May mga sampahan pa siya, guys, oh. Ito, parang may mga sampahan pa siya. Oh, di ba? Pak. Ayan, oh. Sayang. Ha? Papalabas na kami nang makita ko ang unang kwarto sa kaliwang parte. Dito makikita na halos kompleto pa ang itsura, pero sira-sira na rin dahil sa kalumaan. So, ayan mga, ito yung maganda yung design niya, ayan, oh. Ito for sure, kama tong nasa gitna. Ito yung view ng buong kwarto. Tapos sa kabila, CR, cabinet, ayan. Okay, so, akyat tayo dito sa pinaka main entrance. Pumunta kami sa event area ng resort para gawin ang investigation. Naghanap kami ng area kung saan papalo ang EMF at dun kami magsisimula. Puro salamin, no? Puro salamin. Pagpasok namin, makikita na magkaharap ang mga salamin na magkabilang pader ng event area na para bang lagusan ng mga espiritu. So, initially, pagpasok mo, yan makikita nyo. Amoy sa ano dito? Amoy nasusunog na kahoy. Ang sama daw yun, parang... Ha? Hindi ko alam, parang may nagsabi nga. So, lumabas ako, parang hindi maganda yung pakiramdam dito sa CR na to. Ang bigat dito. Tapos amoy nga. Amoy nasusunog. Guys, comment nyo nga kung ano yung ibig sabihin nun. Kung may amoy nasusunog na kahoy. Parang may nakapagbanggit sa akin eh. Na parang may something pag ganun eh. So, okay, dito na siguro kami magko-conduct ng ano. Siguro onting investigation lang, guys. Syempre, gagamitin namin ulit mag-ghost tube kami since wala pa ako equipment. So, tingnan natin kung ano makaka-capture ng ghost tube. So, yung mga hindi naman 100% accurate yun.
So 50-50 siya. I-ano na lang natin yung mga words na walang kwenta. Okay, wag na natin pansinin. Pero tignan natin kung magma-match yung mga sasabihin ni Ghost Tube dito sa area na to. Kagi, magkakaharap yung salamin. Alam mo tong salamin na to, guys. Yan. Ang haba niyan, yung salamin na yan. Hanggang dun. Tapos same siya dito. Same siya sa dulo na salamin. Ayan, oh. Palakad-lakad ako hawak ang EMF. Pero papitik-pitik lang ang resulta na para bang umiikot lang sila. Puta na, kinakabahan ako. Oh! Gago, nag-spike. Oh! Hanapin natin, guys. Hanapin natin. Nag-spike siya dito, isa. Pero hanggang na lang siya. Hanggang dalawa lang. Hanggang dito lang siya. Basta dito sa second green lang. Ayun yung gusto mong buksan kanina. So, dito siya nakasilip. Nandito. So, guys, dito sa area na to, dito daw. Bigla akong kinabahan nung sinabi ni Maisog na sa may bandang gilid sumisilip ang madre kung saan nag-spike ang aming dalang EMF. Okay, so guys, sinet up ko yung ghost ball. Dito, isa dito sa unahan. Isa dun. Saka EMF dito kung saan nakatayo yung madre. Tignan natin kami makakuha tayong sagot, ha. Dito lang tayo sa spot. Paikot-ikot lang tayo. Nandito po ba kayo? Yung madre na nakita or babae, entity? Pwede po kayong umandi dito. Pwede kayong lumakad kung saan nakalagay yung mga gamit. Or magsalita dito sa hawak ko. Pwede nyo lakaran po yung bola ng transparent, pailawin nyo kung may tao dito. Nandito ka ba? Pwede mong daanan ulit tong hawak ko na green. Kumanta. May stage dito eh. Libutan ako, gago. Sabi ng Ghost Tube kumanta. May stage dito eh. Unang nakuha namin sagot. So, medyo pasok siya. Nagulat kami dahil sa unang sagot ng Ghost Tube ay akma kung paano ginagamit ang event area. Lumamig ba? May pumasok na hangin? Meron, no? Paano may papasok na hangin? Sarado-sarado yan. Parang may something. Naririnig mo ba ako? Hindi po kita marinig. Wala po ako narinig, pero pwede po kayong pwede po kayo dumaan dito sa mga bola na nilagay ko or hawakan tong EMF na dala ko. Dito ako naramdaman, dito ako kinilabutan eh. Ewan ko dahil siguro sa takot lang. Ay no. Nagigreen siya pero mahina. Nakikita sa cam? Nakikita. Kung nandito ka. Teka lang. Nangalay ako. Gagi, ang layo ng phone ko dun, ha. Feeling ko may kasama talaga kami. Nagpatuloy kami sa pagtatanong at inabot na rin kami ng ilang minuto nang may marinig ako na sit-sit sa bandang pool area na hindi masyadong narinig sa aming audio. So si Miss Tin, naglagay siya ng bola dito sa sentro ng stage. So kung makikita yan, nasa isang camera na lang namin. Ano yun? Lobat? Mainit na? Temperature high. Gagi, paano nangyari yun? First time ganong error. Alo, guys, yung camera ni Maris first time. Temperature daw too high. Hindi naman umiinit yan eh, di ba? Tapos hindi rin ba nakita na? Narinig mo, may sumitset. May kasama ba kami dito? Pwede bang gumawa ka pa ng tunog? Isa lang. Gagi, init ang DJI ko ah. Init na no. Sa akin, nakamatay. Nakabukas pa yan, ano mo? First time ko Oo. na to the point na Ang init din ng camera ni Miss Tino. Sa akin din, hindi ganito umiinit to eh. Alo ito ah, dapat hindi init yan. Oo nga. Nagpasya na kaming tapusin ang investigation sa mga oras na ito.
dahil sapat na sa amin ang nakuha naming ebidensya na nagpapatunay na may naninirahang kaluluwa